Hi guys! Ako nga pala si Agad Trader. Kasi nagte-trade ako agad ng walang drawing ng technical analysis. Habang pinapanood ninyo ang mga videos ko, matututunan ninyo ang real-time response ko sa paggalaw ng market. Nandyan ang losses at syempre ang winning trades. Para malaman ninyo ang risk management strategy ko, pakipanood na lang yung day 1 ng video ko. This is day 3. Let's go! So as you can see, ito ang current trades ko since Monday. Let's go back. Ito yung Monday. Dita natin konti. Ito Monday, no? So since Monday, nagkaroon na tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 trades na. Doon sa 11 trades natin, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron tayong 8 winning trades. Na kung titignan natin yung winning percentage is 8 divided by 11 times 100. Ang win rate natin as of this moment is 72%. At nag-gain na ako ng 8% sa aking trading kasi may 8 wins na ako, 'di ba? Kasi ito yung current trade ko ngayon. Today is Thursday, 1:30 ng hapon sa aking oras dito. So, punta na tayo sa random number generator. So, katulad ng dati, meron tayong 23 currency pairs. And let's see. Uy, yung second one. So, starting with BTC, 1, 2, BNB, USDT. Tapos, ilang swipes? 15 to 30 swipes. Let's see. 18 swipes. Okay, let's do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ilan ba? 18 pala. 16, 17, 18. Okay. So, hanapin lang natin yung Monday. Palaging magsa-start tayo sa Monday. Okay. So, let's see the chart. So, according to this chart, seemingly tayo ay nasa uptrend. Lagyan lang natin ng vertical line. Yan. So, mukhang nasa uptrend tayo. Parang paakyat siya, no? Tapos biglang bumaba. Then yung kasunod na swing, mas mababa. Hindi niya na ituloy yung uptrend. Then ganun din dito. Nagkaroon ng ceiling na parang naging resistance na to. Tapos bumagsak, tapos umakyat ulit. Na tinouch niya ulit yung previous price dito. Na parang short ang ini-indicate para sa akin lang, no? So, try na natin. I-trade ito guys. 1.21. Let's play it. Okay, so winning trade agad ang una nating trade. Masyadong maganda. Sige, tuloy lang natin yung bias natin na short. Okay, so yung second trade natin ay winning trade. At nag-bounce off siya dito sa parang seemingly ay support. Mukhang magkakaroon ng maliit na consolidation. So, pagbibigyan natin na mag-consolidate muna siya sa tingin ko lang. Kaya naglong ako kasi parang feeling ko support to eh. O, tama. So,
nirespect niya nga yung support dito. So, ba't ko inisip na gano'n? Kasi usually gano'n. Pagkatas ng mga trending markets, ang kasunod niya, madalas magko-consolidate yung market wherein magtatalbog yung price between support and resistance. So, this time, nilampasan niya yung previous high. Maaaring i-reach niya tong ano na to. Itong previous high niya. Kaya gusto ko lang i-play muna. Okay, so nilampasan pa actually, no? Sobrang taas. Sige lang, paandarin muna natin. Okay, so parang gusto niya nang ituloy yung uptrend as of this moment. So kung ganyan, hindi, gusto ko pang i-play konti para mas sure. Okay, up. Gusto ko na mag-short sa time na to. Ba't ako mag-short? Wala, feeling ko lang ano to, resistance to. Bagamat pwede rin magtuloy-tuloy na yung uptrend. Okay, so nagtuloy-tuloy na nga yung uptrend. So susundin na lang natin yung trend. Ayan, katulad nito. Napakahaba, di ba? Play muna natin. Okay. So, masyado nang mahaba. Medyo late na rin tayo sumabay. Pero, what if sabayan lang natin? 1.21. Again, this is a risky trade. Okay, risk nga siya. Tatalo tayo dyan. Pero still, I believe na magko-continue yung trend pa. Okay. Gawin lang nating spacious. Again, kapag masyadong mahahaba yung candles, gawin nating malaki-laki yung position size natin. Pag malaki ang position size, mas matagal ang duration ng trade natin. Matagal nga, ano? Kasi nag-consolidate yung market dito eh. Dito munti ka na tamaan kanina, pero okay lang. Yon, so tinamaan. So nga pala, pagka ganito po ba hindi nyo pa iti-take siya? Hindi ko kinukuha. Eh paano kung bumalik? Eh di okay lang, talo. Kasi tanggap naman natin kung matatalo tayo eh. Dahil alam natin sa mga kasunod na trades natin, mababawi naman natin siya kapag nanalo. Like this one, panalo tayo, so that's good. And again, ang hahaba ng candles. And still, it is an uptrend. So, let's do it. Still, uptrend tayo. 1.21. Malilesen lang siguro yung number of trades natin kung masyadong mahahaba yung mga candles, no? Okay, that's nice. We are on a Wednesday na. Pero, good thing, marami-rami tayong panalo. 121. Mahaba kasi yung candles kaya ang lalaki ng position size natin. 1.44 yung risk. Okay, panalo na naman. So, sige. Parang feeling ko magre-reverse to eh. Feeling ko lang. Parang short term. Parang short term reversal. Feeling lang. Feeling. Try natin kung... Ba't mo naman nasabi yung magre-reverse? Wala, di ko rin alam eh. Parang feeling lang. Pwede rin naman mali ako. Ayun, katulad ng mali ako. So, mali yung feeling ko. Di ba? So, try lang natin ulit mag-long. Still, same thing. 1.21. Sakyan lang ulit natin yung trend. Wala namang indicator ganina na mag-short. Talagang as in literal feeling ko lang. Dahil sa tagal ko nang nagte-trade, parang minsan may mga pakiramdam na akala mo. Pero mali pa rin. Diba? Ganun kasi yun eh. Okay, winning trade ulit, no? So this time, ano na po ang position natin? Paandarin ko lang konti. Paandarin ko pa. Yeah.
Nagko-consolidate na dito, pero pwede pa akong mag-long sa position na to. 1.21. Okay, nagko-consolidate yung market. Naging ano to, support itong area na to. Okay, tinamaan na yung stop loss natin. Okay, nag-create na siya ng series of lower highs, lower... ito pababa na gano'n, no? Oo, so kung ang ibig sabihin lang nun is what? Downtrend, diba? E di kung may downtrend, di sakyan lang natin yung downtrend na sinasabi niya. Until makahanap tayo ng strong. Ito, pwede rin pala to. Pwedeng nag-downtrend nga siya. Oo, no? May break of structure. Pero tinalbugan niya to. Tapos sunod-sunod yung green na candles. Bagamat gusto kong mag-short, pero parang ititira ko to ngayon ng long. 1.21. Try. Okay, so tignan natin. Bakit ayun, naka-target, 'di ba? Bakit po kayo nag-long? Kasi nakita, bagamat nagpapakita siya ng signs na parang paatras siya. Pero itong paatras na to, nagpapakita man ng ganitong break of structure, para may change of character na, 'di ba? Kasi na-break niya tong recent swing dito. Pero hindi siya solid na sign of change of character, yung talagang babalik na siya na magre-reverse ng mahaba. Kasi pag ganun, dapat yung sobrang mahabang candle talaga eh. Kasi pag mahaba yung candle, ibig sabihin may malaking nagbenta, tapos mafu-FOMO yung iba, hahabol. Doon magkakaroon ng trend na pababa. Pero ngayon wala, ano lang to, parang retest lang. Tapos kaya ako naglong dito kasi nakita ko itong tinalbugan niya na price na to, katapat nito, nitong nakaraang swing. So usually pag binabalikan yung ganyang swing, yan yung magiging swing talaga, dapat swing. Yan yung magiging point kung saan tatalbog yung price pabalik sa kung ano man yung trend or kung saan niya gusto pumunta. Pero as of this moment, nagko-consolidate siya, pero tinamaan yung target profit natin, kaya salamat. So ano ang magiging trade natin ngayon? For me, gusto ko lang ituloy yung uptrend niya. Sasakyan ko lang yung uptrend niya. Kasi sa long term, para naka-uptrend pa rin siya eh. Okay, which is tama, no? Naka-uptrend pa rin siya. Okay. So, usually may mga na-fake out siya, nakala nila downtrend. Ingat lang tayo dyan, no? So, dito, ano ulit ang nangyari? Pag-akit niya, bumaba ulit dito, tinatch niya yung price na to, which is katapat din ito, which parang magiging talbugan siya ulit, no? So, ganun lang naman. 1.21, medyo spacious lang yung mga position ko ngayon, 1.52, kasi medyo malakas yung paggalaw ng price. So dito ay mas mababa yung kinuha niyang swing, no? Na parang seemingly magkakaroon siya ng short term na hindi, wait lang. Ito may trend line na pag no? What if lang naman, no? What if nirespect niya yung support na uptrend line, no? Tignan natin. Pag nirespect niya, magko-consolidate pa yan pataas. Consolidate, no? Patagilid, pero medyo pataas. Parang ganun yung parallel channel niya eh. Nagko-consolidate nga yung market. Friday na tayo. Saturday. Yun. Muntikan tamaan.
Ayun, at tinamaan na nga. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pagka ganyan nakahahaba, yan, medyo ano yan, clear sign yan na yan ay may change of character na. So, downtrend na tayo dahil may nagbentang whale or whatever, hedge fund, no? May mga mafo-FOMO na niyan na gustong sumunod sa downtrend. Magsisell na yung marami. Yun, tinamaan yung stop loss natin. Medyo umakyat pa rin siya. Bumabawi-bawi pa. Siguro kailangan mo nang habulin tong price na to rito sa may previous support na ngayon ay magiging resistance na. So, okay lang. Short pa rin ako. Saturday na. Ang lalaki kasi ng mga position size natin kaya mas konti lang yung trades. Pero kung ayun, winning trade na ulit, salamat. So, na-win natin to trade na to Sunday na ng afternoon, no? So, mahaba-haba rin yung trade na to, no? Titignan natin Saturday ng gabi, mga 7 ng gabi. Tapos ito Sunday na ng 1 o'clock ng after lunch, no? So, tuloy lang tayo sa downtrend. Mga last trade ko lang ngayong araw na to. Yan. Sige, try lang. Medyo spacious siya, no? Gabang tayo ng malaki-laking move. Siguro sa Monday na. Oo nga, sa Monday na yan. Kasi Sunday ni hindi na masyadong mataas yung volume ng mga nagte-trade. Naabot tayo ng Monday, guys. Pero okay lang kasi malalaki yung position size natin. Pero panalo naman. So, mapapansin nyo guys, sa overall, no? Ang dami nating win ngayong week na ito. Mas tumataas yung win rate natin kapag mas malaki yung yung mga position size natin. So, bilangin na natin kung ilan yung naging trades natin. Tingnan, liliit ng una, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So this week naka 18 trades lang tayo. Pero out of those 18 trades, bilangin natin kung ilan yung winning trades natin. So 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, meron tayong 11 winning trades out of the 18. So, kung titingnan natin sa calculator, 11 wins divided by 18 trades equals times 100. So, ang win rate natin ngayon mas mataas, 61% as compared to yesterday. So, mas mataas yung win rate natin ngayon, 'di ba? At ang total wins natin is 11, which is equivalent to 11%. Same thing kapag ika-calculate natin kung meron kayong 100,000 na portfolio, 11% weekly sa loob ng 1 month, it can produce an income of how much? 59,000. 59%. That's good, no? At kung yung portfolio nyo po ay 20,000, it can earn
Around 11,000. Basta 59% palagi, no? 59% is good, it's big, no? Isipin nyo, no? Sa isang buwan lang, yan yung tinaas. Yan yung kinita mo, 59%. Gaano na lang? Kahit sabihin nating 10,000 lang mag-start. Si 11% weekly. Tapos, lilipas yung 6 months. Hindi mo papansinin, no? Trade ka lang on the side. Oh, yung 10,000 mo after 6 months, 173,000. Pero kung titignan natin in a year, boom. Millionaire ka na. O, di ba? Congrats. Sarap, di ba? So, as you can see, tumaas yung win rate natin. Anong dahilan? Kasi malalaki yung mga position size natin. Maluluwag. No? Nababawasan natin yung pagkatalo. Pero dahil maluwag siya, of course, mas kaunti yung trade na magagawa natin as compared to yesterday. Kasi yung yesterday, dami rin nating trades dun halos dikit-dikit din yung mga price nun. Oo, mas mababa yung win rate. Parang 50% plus lang yun. Pero mas mataas yung percentage niya kasi ang daming trade. Naka 18% tayo yesterday. Pero kung kayo po ay medyo unrealistic lang yon kasi sa totoong buhay, kung hindi naman tayo magpo-full time trading, medyo busy rin tayo, no? Hindi katulad nung mayat maya, baka this will work out. Katulad nitong trade na to, may kita nyo to. Ang duration ng trade na to is 1 day and 1 hour and 30 minutes. So isipin nyo, nag-trade ka niyan ng oras to. Monday ng 7 ng gabi. Tapos Tuesday na ng gabi. O, di ba parang ganun? Meron din maikli. Mas okay to siguro kung gagawin nyo lang yung trading as a side hustle. Pero marami tayong tutunan ulit. Salamat sa time nyo guys. Tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay. See ya.